mga kababayan. Dito tayo. Sunod. Naku, patay ka diha. Ano yung sunod, Ken? Eto mga kababayan, kung napansin ninyo, itong mga nagpapakilalang Marines, unti-unting naglaho. Unti-unting naging orligotesa. Nawawala. Hindi na sumisipot. Pinapatawag, hindi nagpapakita. Nagsabina na ang NBI, walang sumagot. So ngayon mga kababayan, hindi ba kaya natakot kay Trillanes? Kasi noong nagsampa si Trillanes, noong nagsampa si Trillanes ng kaso sa 18 Marines, kay Baligod, kay Dipensor, kay Sonsa, kay Katibinag, at kay Badoy, mga kababayan, may sinabi si Trillanes na may aamin daw na isa sa mga 18 Marines. So ibig sabihin mga kababayan, nakausap ni Trillanes? Eto na, patay ka diha. Pakinggan nyo ha. Si Trillanes mismo nagsabi, mga kababayan, may aamin. Patay ka, manda ka diha. Sana yun, mga kababayan. Dito tayo. Patay ka diha. Nako, eto. Punta tayo dito mga kababayan. Sabi ni Trillanes, may aamin. Ito. Sana ba yun? Ayan, Trillanes. Ayan na, mga kababayan. 18 Marines, aamin. Ito ha, pakinggan nyo, mga kababayan. May ads lang ha. Nako. Mga kababayan, may mangyayari talaga. May babaliktad talaga. May ads lang ha. Sinampahan ng cyber libel at iba pang reklamo ang 18 nagpakilalang dating sundalo, gayon din ang kanilang abogado at isang dating congressman. Giit ni dating Senador Antonio Trillanes IV, sinisiraan lang siya at gustong isabotahe ang pagdinig ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Nakatutok si Von Aquino. Ayan na, mga kababayan. Naghain ng reklamong perjury si dating Senador Antonio Trillanes IV sa Department of Justice laban sa 18 dating Marines na nag-akusa sa kanya na nakatanggap siya ng mali-maletang pera mula kay dating Congressman Zaldico. Reklamong cyber libel at incriminating an innocent person naman ang inihain niya laban kina Attorney Levito Baligod, ang abogado ng 18 dating sundalo, dating Congressman Mike Defensor, broadcaster na si Jason Zang, dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy, at vlogger na si Katibinag dahil niya sa pagpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa kanya. Giit niya, isa itong conspiracy, hindi lang para sirain siya, kundi pati na rin ang International Criminal Court. Aminado si Trillanes na 2017 pa siya nakikipag-ugnayan sa ICC para tumulong sa pagkalap ng mga ebidensya at testigo para palakasin ang kaso laban kay Duterte. Pero hindi umano niya pwedeng idetalye ang mga meeting na ito dahil malalagay sa peligro ang mga ICC investigators at testigo. Hindi po totoo yan. Wala akong natanggap na $2 million at kung anumang halaga mula kay Zaldico para sa ICC operations. So itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Ito ha, bago ko ipagpatuloy itong sinabi ni Trillanes. Sa mga 18 Marines at sa iba pang supporter ni Digong, si Digong nga nakulong. Kayo pa kaya? Imagine ninyo, si Digong nga napakulong ni Trillanes. Kayo pa kaya? Lagi niyong isiping mabuti yan. Good luck talaga sa inyo. Si Digong nga na napaka-powerful niyan. Naging presidente sa Pilipinas. Vice President ang anak, mayor ang anak, vice mayor ang pamangkin, congressman ang anak, congressman ang dalawang apo at pamangkin. Nakulong na nga eh. Kayo pa kaya?
Paglilinaw ni Trillanes, ang ICC ang gumagasto sa operations nila rito sa Pilipinas. Nagsalita na rin anya ang ICC na meron silang pondo para sa kanilang investigasyon at itinanggi na rin umano nila na tumanggap sila ng pera mula sa mga Pilipino. Hinala ni Trillanes, gagamitin ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicolas Kaufman ang alegasyong ito para isabotahe umano ang trial sa The Hague. May nagtanong, sabi ni Ma'am Ana Alsaga, Kent, matanong ko lang, bakit hindi makasuhan ng mga Duterte si Sentry ng perjury ukol sa mga bank account? Ma'am, ganito po yan. Bago ko ipagpatuloy kay Trillanes, ito, sagutin ko. In behalf of Trillanes, ako na sumagot. Hindi naman ako abogado, pero ito po yung aking narinig sa mga reaksyon ng mga abogado. Ganito po. Kapag kasi kinasuhan po ng mga Duterte ang aligasyon ni Trillanes patungkol kay Sara sa mga bank accounts, joint bank account ni Digong at ni Sara. Kapag kinasuhan ni Sara yan, makakalkal yan. Kaya tikom bibig si Sara. Ganon si Sara. Zipper mouth. Bakit? Kasi kung patulan ni Sara yan, makakalkal yan eh. Siyempre, ang sabihin ni Trillanes, wow, nagkaso ka. Sige, ilatad ko lahat, sagutin mo. Diba? Ang tanong ngayon, ilatad lahat ni Trillanes yan. Mula pa nung 2017 yan hanggang 2026, yan ang laging nireklamo ni Trillanes. Kaya nga ayaw ni Sarang ituloy yung impeachment kasi makakalkal yan eh. Kapag kakanasuhan ng mga Duterte si Trillanes, isa-isa dyan makakalkal. Kasi bawat issue ni Trillanes, bawat reklamo ni Trillanes, bawat bintang ni Trillanes, lahat totoo. Kasi kung hindi totoo yan, pinatulan na nila noon pa man. Bank account, pera sa pogo, sa droga. Si Pulong, si Manscarpio, sangkot sa smuggling. Si Sara, confidential fund at joint bank account ng tatay nila na bilyunes. Pag yang lahat na aligasyon ni Trillanes ay i-final nila at kinasuhan si Trillanes, makakalkal isa-isa yan. Siyempre sabihin ni Trillanes, sige, kinasuhan niyo ako. Sige, sagutin ninyo lahat na ito. Ipakita ko lahat ng ebidensya. Siyempre ngayon, pagdating nila sa korte, kung magkasuhan sila, siyempre titignan ngayon ng korte yan. Ito, joint bank account. Siyempre, i-check ng korte yan. Papayag ba sila Sara na check yung joint bank account ng tatay niya at sa kanya? Malamang hindi. Tapos itong pagkasangkot ni Pulong at ni Manscarpio sa smuggling sa magnetic lifter. Di ba? Yan yung inireklamo ni Trillanes. Papayag ba sila na kakalkalin niyang magnetic lifter ni Michael Yang? Tapos pag lumabas ang pangalan ni Pulong at ni Manscarpio din, makulong yung dalawa. Kaya mga kababayan, isa sa rason niya na kung bakit ayaw ng mga Duterte kasuhan si Trillanes kasi makakalkal nga naman isa-isa. 'Di ba? Ken, kakasuhan din sila ni Kong Alvarez. Palawan kasi dinamay din sa maleta. Si Alvarez na nga nagbigay ng pundo kay Sarang 900 billion eh. 900 million, di ba? Si Alvarez ng Palawan. Di ba, voluntaryo? Ako na lang magbigay ng pundo ni Sara. Kung ayaw magbigay ang opisina ayaw magbigay ng pundo ang GAA. Ako na lang, di ba? Si Alvarez. Siya pa nga magbigay eh. Tapos ngayon magtatanggap ng maleta. Ito pa. Pero sabi ni Trillanes ang ginawa ng mga dating sundalo at ni Baligod, paglabag sa Article 70 ng Rome Statute at maari silang kasuhan ng obstruction of justice. Nagsalita na yung deputy prosecutor, yung acting prosecutor ngayon, na deliberate intimidation yung ginawa nila Levy Baligod. Tapos yung pag-out nila nung mga identities at names ng mga ICC investigators at ng mga witnesses. Dahil doon nilagay nila sa peligro yung mga taong witness. ito. Nang tanungin si Trillanes kung sino sa tingin niya ang nasa likod ng mga akusasyon laban sa kanya at sa ICC, itinuro niya ang kampo ni dating Pangulong Duterte. Nako, patay ka din ha. Same script eh. Same galawan eh. Pag nabisto, sabihin, wala akong sinabing ganyan. Di galing talaga kay Digong. May isa rin daw sa 18 dating sundalo ang aamin kung sino ang nasa likod nito. Hala, sino kaya yung isa sa 18 sundalo? Nako, eto na, pakinggan niyo ulit mga kababayan. Merong tatraidor sa 18. Patay ka diya. Sino kaya doon?
Sabi dito ni Trillanes, isa sa 18 nagpakilalang Marines ang aamin or babaliktad. Ano to, nakausap na agad ni Trillanes? Nako, malakas talaga tong si Sentry talaga. Saludo talaga ako dito. Kita ninyo? Darating daw ang panahon na isa sa 18 na nagpakilalang Marines aamin. Like po tayo mga kababayan. Like. Huwag kalimutan. Like. Isa sa 18 sundalo o Marines aamin. Patay ka din ha. Itinuro niya ang kampo ni dating Pangulong Duterte. May isa rin daw sa 18 dating sundalo ang aamin kung sino ang nasa likod nito. Nako! Isa sa 18. One of 18 Marines. Aamin. So, ibig sabihin, may bumaliktad na nga kay Sentry. Simula nung pag-file, siguro pumunta agad sa Caloocan. Sentry, pasensya na. Aamin ako. Huwag mo akong kasuhan. Nako. Halaka. Diba? May aamin. Kala, ulitin ko ha. Narinig nyo ha. Dahil doon nilagay nila sa peligro yung mga taong ito. Nang tanungin si Trillanes kung sino sa tingin niya ang nasa likod ng mga akusasyon laban sa kanya at sa ICC, itinuro niya ang kampo ni dating Pangulong Duterte. May isa rin daw sa 18 dating sundalo ang aamin kung sino ang nasa likod nito. Una-una, they stand to benefit most dito sa pangyayaring ito. Tapos marami nang nakalap na balita, ebidensya, informasyon na nagtuturo doon sa grupo nila. Hala. Kasi kinalaunan po, antayin nyo lang, lalabas kung ano talaga ang, kung sino ang nasa likod nito, magkano ang buong proyekto na yan. Abangan daw natin mga kababayan kung sino ang nasa likod, magkano ang binayad para magaganyan, at kung sino ang magsasalita. Ano ang kapalit dito sa mga Ano ang ginawa kapalit? nila at yun, kung sino ang nag-finance. Pinanindigan ng isa sa Abangan daw natin mga kababayan. Sino ang nasa likod, magkano ang binayad sa kanila, at sino ang nagbayad sa kanila. Patay ka diha. Nako. Alam niyo mga kababayan, yung sinabi, statement ni Trillanes at statement ni NBI Director Milvin Matibag, iisa. Meron daw silang nakalap na informasyon na babaliktad nga daw at may magsasalita. Kasi actually mga kababayan, 100 daw to. 18 lang ang pumayag. So yung the rest ayaw. Meron pa nga daw mga general dito eh. nagpakilalang dating sundalo na si former Sergeant Dante Orbilio ang pahayag nila laban kay Trillanes. Bilang dating driver daw ni Zaldico, 3 beses sa sanglinggo silang maghatid sa iba't ibang personalidad na mga maleta o paper bag na puno ng pera. Ang dineliver doon isang paper bag. At ang nagdala po doon ay iini boss na si Mark Tiksay. Akala ko ba maleta? Bakit paper bag na? Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po. Na, so ibig sabihin, hindi ang mga Marines ang nag-deliver. Si Mark Tiksay. Kasi mga kababayan, sabi niya, yun daw ang sabi ni Mark Tiksay. So ibig sabihin, walang Marines na nag-deliver. Si Mark Tiksay lang daw eh. Sabi niya, yun po ang sabi ni Mark Tiksay. Personalidad na mga maleta o paper bag na puno ng pera. Ang dineliver doon isang paper bag. At ang nagdala po doon ay iini boss na si Mark Tiksay. So kung si Mark Tiksay ang nag-deliver, hearsay, allegedly. Kung si Mark Tiksay ang nag-deliver, so hindi kayong mga Marines ang naghatid. Kasi kwento lang ni Mark Tiksay sa kanya na hinatid ni Mark Tiksay kay Trillanes. Pero hindi Marines ang naghatid. Kwento lang.
Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po. Oh, yun ang sabi ni Mark Tiksay, na si Mark Tiksay ang naghatid kay Trillanes. Pero, hindi Marines. Pero bakit ang sabi ni Marines, 3 beses silang maghahatid? Ayan na tayo kwento ni Maria, inangkin ni Pedro Tapos pagka inimbestigahan si Pedro, ituturo na naman lang kay Pablo. Ayan na naman tayo mga kababayan, yung kwento ni Maria na lumipad siya, putol ang katawan, inangkin ni Pedro na siya daw yung lumipad. Tapos ngayon, nung inimbestigahan si Pedro kung bakit siya lumipad, sinabi niya si Pablo po yun, hindi po ako. Ano to? Credit grabber sabay. Credit grabbing sabay. Ano to? Hugas kamay? Na ang laman ng pera na yon ay ang laman ng paper bag na yon ay pera at ibibigay nga kay former Senator Trillanes. Oo. So, ang laman daw ng paper bag na yun ay pera at ibibigay daw kay Trillanes. So, ibig sabihin, hindi mga Marines ang nag-deliver. Si Mark Tiksay. O, ang tanong ngayon, si Mark Tiksay ba Marines? Kwento lang pala ni Mark Tiksay na hinatiran niya si Trillanes tapos inangkin na ng Marines na sila ang naghatid. Tapos nung tinanong na ang Marines kung sila ba ang naghatid, hindi. Daw. Yun daw, laman ng maleta ng paper bag pera daw. Kita nyo? Ayan no? Paper bag. At ang nagdala po doon Si Mark ay Tiksay. iini boss na si Mark Tiksay. Oh. Yun po yung Hindi sabi Marines. ni Mark Tiksay po. Na ang laman ng pera na yon ay ang laman ng paper bag na yon ay pera at ibibigay nga kay former Senator Trillanes doon po sa Antipolo. Sagot naman ni Defensor. Wala naman akong alam doon sa affidavit Sa kanyang post naman, wala daw siyang alam sa affidavit. Ayan na. Nagtatanggihan na mga kababayan. Yan ang hirap kasi sa inyo Imbento kasi kayo ng kwento Imbento ng salita. Tapos pag inimbestigahan, sabay tanggihan, sabay turuan na. Yan. Eto tayo. Nagtuturuan na.